Magandang araw ng Webes mga kaibigan, meron po tayong update sa lagay ng ating panahon September 26 po 2024. Pero before that kaibigan, please don't forget to like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell para always po kayong ma-notify at malaman po natin ang lagay po ng ating panahon. Maraming salamat po. So mga kaibigan, ngayong araw po ng Webes ang pagtatala po ng ating lagay ng panahon, meron po tayong mga bagyo na binabantayan po sa loob at labas po ng ating bansa. Pero unahin na muna natin itong forecast weather condition mga kaibigan. Meron po tayong Intertropical Convergence Zone ngayon or ITCZ na nakakaapekto po dito po sa Visayas, Mindanao at sa Palawan. So forecast weather condition, si area ng Eastern at Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Palawan, maulap na kalangitan po ang mararanasan dyan ngayong araw po ng Huwebes mga kaibigan. At merong mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-uulan pagdating naman po sa gabi. Sa area ng Bicol Region at Quezon mga kaibigan, maulap din na kalangitan ng mararanasan dahil pa rin dito sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Posible po ang pagbabaha at landslide kung sakaling magkaroon ng biglaan pong pagbuhos ng pag-uulan. Sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa malakas na pagdating po sa gabi. Dulot po yan ng localized thunderstorm. So dito na tayo mga kaibigan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dalawang bagyo po ang binabantayan po natin dito po sa may bandang loob at labas ng ating bansa. So unahin na natin, lumalakas na at isa ng tropical storm at binigyan po ng international name. Ito pong si Maro, ang isang bagyo na nasa labas po ng PAR at patuloy na kumikilos papalapit po sa bansang Japan mga kaibigan. So banta pa rin ito mga kaibigan dahil nasa labas ito ng ating PAR. Ito pa mga kaibigan, isang mahinang bagyo o tropical depression din ang nabuo pumalapit sa Guam at inaasahang tatawirin ang Mariana Island bukas po ayon po sa Japan Meteorological Agency. So maging handa tayo mga kaibigan. Isang LPA naman po ang nabuo sa timog silangan ng Japan at inaasahang patuloy po nakikilos papalayo sa ating bansa. Pero ito yung ating pinapangambahan, isang kumpol ng mga kaulapan naman na nabuo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility sa may bandang silangan po ng extreme Northern Luzon mga kaibigan na inaasahan po magiging low pressure area at posibleng maging bagyo within the next 24 hours. So maging mapagmatsyag at mapagbantay tayo mga kaibigan. Kung makikita nyo, itong tinutukoy po natin na low pressure area ay meron pong layo na 2,895 kilometers east of Central Luzon mga kaibigan. So maging mapagmatsyag at mapagbantay tayo. Ito po yung sinasabi ko na banta po ng posibleng si Bagyong Julian po na ngayong buwan po ng Setyembre katapusan ay posible pa siyang makahabol At noong nakaraan tinalakay natin storm break, walang bagyo pero nagbago po dahil sa climate change, mabilis po nakagkaroon ng mga sama ng panahon or cloud cluster kumpol ng kaulapan sa labas at sa loob po ng Philippine Area of Responsibility natin mga kaibigan. Bukod pa po dyan mga kaibigan, inaabangan din natin ito nga pong pagpasok ng Northeast Monsoon or hanging amihan sa loob ng ating bansa. So malamig din na panahon ng ating mararanasan by next week po yan mga kaibigan dahil po sa Northeast Monsoon. Etong si hanging habagat ay nawala na po, hindi na po siya nadedetect sa ating forecast. So mas maganda po maging handa na rin tayo dahil kahit po Northeast Monsoon or hanging amihan, nagdadala pa rin po yan ng mga bagyo pero mas less lang po kung ikukumpara dito po sa hanging habagat. So yun lamang pong update sa lagay ng ating panahon. And please pakiusap, huwag pong kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.